back sa ating channel Nights at Trap. So ito na pala si Bicol Karata na na-uproot natin, natanggal natin yung root system niya. At tinanim lang natin siya at hindi natin pinutulan yung mga dahon, pero ito na siya ngayon. Praise God, at mukhang nakaka-recover na. Ayan. So yung katabi niya si Geriana, ex-Geriana. Ito pala yung sikat noong Victorian era, no? So matagal na ano to, na complex hybrid na Nepenthes. At talagang napakaganda rin. So may mga nagmulaklak tayo dito na mga Nepenthes, pero hindi pa hindi pa bumubuka, hindi pa nagbo-bloom. May nauna na lang na isa. Ito, female na flower. So wala pa akong maipari sa kanya. So sana mahintay niya itong dalawa kung meron mang male na flower, di ba? So dito sana tumuloy rin to. At hindi natin alam kung anong mga kulay nito. Pero biruin nyo, tinan nyo, ang kulay nito ay pula, di ba? Ayan. Tapos ang kulay nito ay maroon, no? Or red, dark red, maroon. Oh. Ayan. Diba? Maroon. Tapos ito naman, tignan nyo, green. Ayan, green siya. So kahit halos magkaparehas lang yung mga ina, diba? Halos iisa lang yung cross niyan, ay magkakaiba sila ng kulay. Ako kung saan sila nilagay, pero parang hindi naman kasi yung green nandun sa medyo mainit, no, na lugar. Etong mampula nandito sa malilim, maroon, no. Etong mapula naman nandito lang sa saktong lugar, no. So yun natin, no, kung makakapag-cross tayo. Kung hindi naman, may gagawin tayong experiment tulad ng ginawa nating experiment dati. O, tsaka ko na i-announce yun kapag naging successful, kasi experiment ka eh. No? So ngayon may dumating na mga bagong mga Nepenthes, no? At hopefully mabuhay natin, no? Mga Bicol Karata rin to. Ayan. At may isa pang paparating. So ang Bicol Karata natin dito magiging 2, 4, 6, 7, 8, no? Kung buhay makarating dito yung ating isa na Bicol Karata. Ayun ay pinang trade ko sa isang seedling ko ng Rob Cantley. Ayan. So tingnan natin kung ano magiging itsura na itong Bicol Karata. I'm hoping na merong male and female, no? At hindi ko alam kung ano yung magiging mga gender nito na pagka nag-flower na. Pero kung hindi man sila mag-flower, i-propagate na lang natin through cuttings, no? Pero syempre hindi natin ika-cuttings yan ngayon, no? Pahahabain muna natin yan, tsaka natin ika-cuttings. So dito naman, no, sa ating mga iba pang growing area, yeah, tinaas na natin tong mga seedling natin dahil sa baba kinakain siya ng daga at ginagawang waterbed, hinihigaan ng daga. Kaya napansin ko yung iba, no, naging merienda na, yung iba naman naplat na. So kaya inurong ko na dito. Pero ganun pa man, marami pa rin nag-survive. Expected ko na to na maraming mamamatay after repotting, no. Papasalamat lang talaga ako hindi ganun karami yung namatay. At kung mapapansin nyo, yung dating maputi na katawan nila ngayon nagiging red na o nagiging green na, no? So, ibig sabihin tumitigas na yung kanilang mga stem, no? So ako doon, ang mga update pa natin pala ngayon ay eto, na kung nakikita nyo yung nasa baba na yan, diba? So katatapos lang maglinis ni Mrs. Dito sa baba, at titignan natin kung kamusta na, no? Wala kang madadaanan dito kung nakita niyo yung paggawa nito.
na videohan ko yung ilang mga pangyayari, pero yung talaga sobrang gulo, hindi ko na binidyohan kasi nakakaya na. Talagang makikita mo dito, ang daming halaman na nasa gitna. Kailangan ko maglambas para makarating sa taas, no? So ganun kagulo dito. So eto na yung hindi pa ganun katapos, no, na bagong growing area. Dito natin ilalagay yung mga ibang nepenthes natin. Tignan natin pagka nakasetup na, kung mas malamig dito, edi dito natin lalagay yung mga highlands natin na nepenthes. Kung dito naman ay mas mainit, edi lalagay naman natin dito yung ating mga lowlands. Pero pansin ko parang mas malamig dito, pero parang less humidity kasi ano, butas yan, at butas sa taas. Bakit kaya ganun? Sinadya ko po talaga yan kasi na-expect ko na yung hangin dadaan dito, no, dyan, yung mga may init na hangin ay lalabas din sa taas. So ang advantage lang dahil ganito yung setup, dahil hindi ganun kahangin sa loob, no, at merong ito na magiging source ng lamig. So iniisip namin na lagyan ng coco peat dyan, o kaya may sobra pa naman kaming UV plastic. Ito meron dito ko nilagay. Ito may sobra pang UV plastic, so ayun yung gagawin natin makeshift na pond, no? So para magkaroon ng more humidity. Ayan, so marami rin tayo may ilalagay dito pagkataon. So tingnan nyo, hindi ganun kaayos yung pagkakagawa namin, pero hopefully it will serve yung purpose niya. Kasi wala na kaming na palagyan to ng, kasi kung temporary lang, kung papawellingan dito, siguro sa susunod baka kung ano palagyan natin, pero ngayon okay na muna to. Ayan, okay na muna yan. Yung baba ay yung ibang halaman, ang daming mga naputol na mga halaman, nalanta na ito, pero naitanim ulit. Ayan, tapos yung ibang mga halaman nilagay doon sa dulo, no? At yung iba binaba na talaga, yung sobrang lalaki, mulberry, at yung iba pang mga kumamela binaba na. So ayan, after some time gaganda uli yan. Marami rin naputol na orchids, yung mga growth nila sayang pero yun talaga, mabilisan yung pagsisetup. Pero ito okay pa naman, hindi naman sila nabali. Init lang talaga ngayon. So yun lang muna siguro. May natira pa palang isang gumamela dito na matamlay. And medyo mainit kasi sa side na to dahil labasan ng init ng aircon. So yun lang muna, at sana nasa mabuti kayong kalagayan, so kung sa mga sakit ngayon, kung kailangan nyo magsuog kayo. So unom na maraming tubig, matulog na maaga, iwas sa matamis. Yun lang. God bless and bye bye.